Mayor ng Pasig na si Mayor Vico Soto hindi nagpasindak at hindi natinag sa mga nakakalulang yaman na tinataglay ng mga diskaya. At makikita nga mga idol sa video na harap-harapan nga mga idol na tinititigan ni Mayor Vico Soto itong si Charlie Diskaya, na animoy hindi natatakot nga mga idol sa mga diskaya, at lalo tigit nga mga idol ay hindi siya natatakot na isiwalat ang kanyang mga nalalaman patungkol nga mga idol sa mga anomalyang proyekto ng flood control na nalalaman nga mga idol ni Mayor Vico Soto na mga ginagawa ng mga diskaya. At sa video na ito nga mga idol ay ating mapapanood at mapapakinggan kung paano ibinulgar nga mga idol ni Mayor Vico Soto ang kanyang mga nalalaman patungkol sa mga anomalyang ginagawa ng mga diskaya, na kung saan nga mga idol ay ngayon lamang natin malalaman na ayon nga mga idol kay Mayor Vico Soto ay hindi lamang basta-basta milyon ang mga nakukuhang pera ng mga diskaya sa mga proyekto ng ating gobyerno, na kung saan nga mga idol ay umaabot di umano ito ng 100 bilyon o mahigit pa. Na ayon pa nga mga idol kay Mayor Vico Soto ay pawang kasinungalingan di umano nga mga idol ang mga ipinahayag ng mag-asawang diskaya sa mga naganap na hearing sa Senado, na kung saan nga mga idol ay pawang ilang tao lamang ang binabanggit ng mga diskaya at wala man lamang ni isang senador ang binanggit na kasabwat sa mga anomalyang ginagawa ng mga diskaya. Kaya naman pakinggan natin nga mga idol ang buong tapang na salaysay ni Mayor Vico Soto patungkol sa mga diskaya. Mr. Diskaya, Pasig City Mayor Vico Soto is here, and we would want to be able to get a statement from him, particularly relating to the Diskayas, because he had made a statement last night on the matter relating to half-truths. No? So, Mayor Vico, do you have a statement, or are you ready to answer questions, please? Mr. Chair, to the members of the TRICOM, magandang umaga po. I did not prepare any statement, but however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal, sir. I think very important, Mayor Vico, to be able to state for the record, of course, the Diskayas have been operating in Pasig City for the longest time. No? Do you have information as to how they had operated in the city as city contractors? And second, whether you had been able to monitor their rise as top contractors as far back as the Aquino administration to date? Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila na para bang political party na rin, lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM, sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. So I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of again, with regard to the question of the chair. At ayon pa nga mga idol kay Mayor Vico Soto, at kahit alam niya na nga mga idol na mayroong anomalyang nangyayari at ginagawa ang mga Diskaya, ay patuloy pa rin nga mga idol na nakakagawa ng proyekto ang mga Diskaya, kahit na nga mga idol mayroon nang nangyayari, dahil ito nga mga idol ang patakaran di umano sa Pasig, na kung saan nga mga idol kapag nananalo ang mga Diskaya sa bidding ay walang magawa
ang mayor na si Vico Soto dahil ito di umano nga mga idol ang patakaran. Kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan yung mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang project with the city, and we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. At dito nga mga idol, sa mga punto na ito ay mas lalong ipinakita ni Mayor Vico Soto ang kanyang tapang at hindi man lamang natakot sa kanyang mga pahayag, lalo pat sinabi niya nga mga idol na ang mga diskaya ay mga sinungaling at magnanakaw, na kung saan nga mga idol ay sinabi niya na ang magnanakaw di umano ay kapatid ng sinungaling. Sinungalingan po talaga at lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. At mas lalo pa nga mga idol pinabilib ni Mayor Vico Soto ang sambayanang Pilipino, na kung saan nga mga idol ay pareho ang iniisip ng mga tao patungkol sa mga diskaya, subalit walang boses at hindi pinapakinggan ng mga politiko. Subalit ngayon nga mga idol, si Mayor Vico Soto ang magsasalita para sa taong bayan upang sa ganun nga mga idol ay malaman nating lahat ang buong katotohanan, na kung saan nga mga idol ang lahat ng mga pahayag ng mga diskaya ay pawang kasinungalingan. Narito muli nga mga idol ang pahayag ni Mayor Vico Soto. Ay ito po talaga yung nakikita natin, ano? Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito. Kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Nasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, we just apply simple logic. It is already clear that they are lying. Pero alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt, pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Sobrang yan, sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Sara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po. Ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan.
At dahil nga mga idol sa mga kasinungalingan ng mga diskaya, ayon kay Mayor Vico Soto, siya ay nagpaalala sa taong bayan at sa sambayan ng Pilipino na huwag basta-basta maniniwala, lalo pat ang mga pahayag nga mga idol ng mga diskaya ayon sa kanya ay pawang kasinungalingan at hindi dapat paniwalaan. Hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Babanggit na lang ng kung ano na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon totoo. Pero hindi tayo they have to present evidence, of course, and I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying. At ito nga mga idol ang buong tapang ng mga pahayag ni Mayor Vico Soto, at makikita natin nga mga idol na totoo ang kanyang mga sinasabi dahil wala siyang binabasa. At isa itong patunay nga mga idol na ang lahat ng mga pahayag ni Mayor Vico Soto ay katotohanan at pawang katotohanan. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo sa ipinakitang tapang ni Mayor Vico Soto para sa taong bayan at para sa mamamayang Pilipino at talo't higit nga mga idol para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas? Ano ang inyong opinion mga idol patungkol dito? Ibahagi niyo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinion sa ating comment section.